Si Marvin ay binata pa noong mangyari ang kwentong hindi niya makalimutan hanggang ngayon. Kahit may sarili siyang pamilya sa kasalukuyan, may isang alaala sa nakaraan na paminsan-minsan ay bumabalik sa kanyang isip. Isang karanasan na nagturo sa kanya kung gaano kadaling mahulog ang tao sa isang tukso. 26 na taong gulang si Marvin noong mangyari yun. May taas siya na halos 5'7". Moreno ang balat at matipuno ang katawan dahil sa trabaho niyang construction worker. Sanay ang kanyang mga kamay sa mabibigat na gamit. Martilyo, barena at kung ano-ano pang kagamitan sa pag-aayos ng gusali. Hindi naman siya maituturing na pangit. Matangos ang ilong niya, medyo matalas ang panga at may kumpiyansa sa sarili kapag nakangiti. Tahimik pero masipag siya sa trabaho. Pero sa kabila ng kanyang maayos na ugali, may kaunting pagiging mapagbiro at pagkapilyo rin siya, lalo na kapag kasama ang mga kaibigan sa site. Taong 2010, nang maitalaga ang grupo nila sa isang malaking gusali sa Ortigas. Isang kilalang international company ang nagmamay-ari nito at kasalukuyang inaayos ang ilang opisina sa loob. Doon nagsimulang mapansin ni Marvin ang isang babae. Itago natin siya sa pangalang Mrs. Alvarez. Sa edad na 37, kapansin-pansin pa rin ang ganda ng ginang. Maayos manamit, palaging naka-corporate attire at may natural na karisma sa mga lalaki. Isa siyang department manager sa kumpanya at kilala sa pagiging mabait sa mga empleyado. May asawa siya, isang professional din, at 2 anak na nag-aaral sa isang pribadong paaralan malapit sa opisina. Tuwing tanghali, kapag lalabas si Mrs. Alvarez para kumain kasama ang mga kasamahan, napapatingin sina Marvin at ang iba pang manggagawa. "Pare, dumaan na naman si Mama." Bulong ng isa sa kanila habang nagkukunuring nag-aayos ng kagamitan. "Ang sexy talaga. Swerte ng asawa niya." Sagot naman ng isa. Ngunit hanggang tingin lang sila. Alam nilang malabo silang mapansin ng isang babaeng tulad niya. Maganda, mayaman, at may respeto sa kanyang posisyon. Pero isang bagay ang napansin ni Marvin. Hindi tulad ng ibang tao sa gusali na halos hindi malang tumitingin sa kanila. Si Mrs. Alvarez palaging nakangiti kapag dumadaan sa mga manggagawa. Magandang hapon, madalas niyang bati. Simple lamang iyon, pero para sa mga taong sanay na hindi pinapansin, malaking bagay na iyon. Isang araw, pinatawag si Marvin ng kanyang engineer. "Marvin, may papakabit daw sa opisina sa 12th floor. Kailangan nang magpapabarena, ikaw na bahala." Dala ang kanyang kagamitan, umakyat siya sa nasabing opisina. Pagkatok niya sa pintuan, isang pamilyar na muka ang sumalubong sa kanya. Si Mrs. Alvarez. "Ah, ikaw pala yung galing sa maintenance team." Nakangiting sabi ng ginang. "Opo, ma'am." Sagot niya habang bahagyang napakamot sa ulo. May ipapakabit lamang ito na frame ng larawan sa dingding ng opisina. Larawan ng pamilya nito. Maingat na nagtrabaho si Marvin. Tiniyak na tuwid ang pagkakakabit. Hindi naman nagtagal ang gawain at natapos agad. "Ang bilis mo naman," sabi ng ginang habang tinitingnan ang bagong kabit na frame. "Salamat ha." Inabutan pa siya ni Marvin ng kaunting pera bilang pasasalamat. Ngunit agad itong umiling. "Ayos lang po ma'am, parte na po ng trabaho namin to." Medyo nagulat ang ginang sa pagtanggi niya, pero ngumiti lamang to. Kinabukasan, nang dumaan si Mrs. Alvarez sa construction area, may dala siyang maliit na paper bag. "Para sa inyo to," sabi niya. Pagbukas ng bag, may mga sandwich at juice sa loob. Tuwang-tuwa si Marvin at ang kanyang mga kasamahan nang makatanggap sila ng pagkain mula kay Mrs. Alvarez bilang pasasalamat. Hindi nila inaasahan na ang isang taong may mataas sa posisyon sa kumpanya ay mag-aabala pa para sa kanila. "Pare, ang bait talaga ni ma'am no.
sabi ng isa sa kanila habang kumakain ng sandwich. Ngunit sa loob-loob ni Marvin, higit pa sa simpleng paghanga ang nararamdaman niya. Nang araw ding yon, kailangan palang mag-overtime si Mrs. Alvarez. Tumawag to sa kanyang asawa at sinabing bandang 9:00 na ng gabi siya sunduin sa opisina. Samantala, 6:00 naman ang karaniwang uwian ng grupo ni Marvin. Habang nagliligpit siya ng mga gamit bago umuwi, napansin niyang bukas pa rin ang ilaw sa opisina ni Mrs. Alvarez. Nagdalawang isip siya kung lalapit o hindi. Sa huli, naglakas loob siyang kumatok sa pintuan. Nagulat pa ang ginang nang marinig ang boses niya mula sa may pintuan. "Ma'am, gusto ko lang pong magpasalamat sa pagkain kanina," sabi ni Marvin. Ngumiti naman ang babae. "Walang anuman. Pasasalamat ko na rin yon sa pagtulong mo kahapon." "Salamat po ulit, ma'am," sagot ng binata. Mula noon, mas dumalas ang simpleng batian nila sa tuwing magkikita sa koridor o sa lobby. Isang ngiti, isang good morning o maikling usapan lang. Pero para kay Marvin, sapat na iyon para lalo siyang magkagusto sa ginang. Lumipas ang ilang araw. Isang gabi, nalaman ni Marvin na mag-overtime na naman si Mrs. Alvarez. May naisip siyang plano. Nagkunwari siyang may inaayos pa sa building para manatili siya hanggang gabi. Nang mapansin niyang pababa na si Mrs. Alvarez papuntang elevator, dali-dali siyang lumapit para magkunwaring magkakasabay silang bumaba. Hindi naman talaga siya pinapayagang gumamit ng elevator na para sa mga empleyado, pero nagbabakasakali siya. "Nandito ka pa rin?" tanong ng ginang nang makita siya. Ngunit sa halip na sumagot, may ginawa si Marvin na kahit siya ay hindi niya akalaing magagawa niya. Sa isang iglap, lumapit siya at hinalikan ng ginang. Sabay humaplos sa katawan nito. Nabigla si Mrs. Alvarez. Mabilis niya itong tinulak palayo. At bago pa makapagsalita si Marvin, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Nanlaki ang mga mata ng binata. "Anong iniisip mo?" Galit na tanong ng ginang. Hindi makasagot si Marvin. At bago pa siya makapagsalita, bumukas na ang elevator. Agad na umalis si Mrs. Alvarez at hindi na lumingon pa. Pagdating sa lobby, naroon na ang kanyang asawa na naghihintay sa kanya. Hindi na nagsalita si Marvin. Naiwan siyang nakatayo sa hallway. Hawak ang kanyang pisngi at puno ang damdamin ng pagsisisi at pagkabigo. Kinabukasan, hindi pumasok si Mrs. Alvarez. Halos hindi naman mapakali si Marvin sa buong araw. Takot siya sa maaaring mangyari. Paano kung magsumbong siya? Bulong niya sa sarili. Paano kung matanggal ako sa trabaho? Habang tumatagal ang araw, lalo siyang nagsisisi. Alam niyang mali ang ginawa niya. Oo, matagal na siyang natatakam sa ginang. Ngunit alam din niyang may asawa ito at wala siyang karapatan na gawin ang ginawa niya. Makalipas ang ilang araw, bumalik din sa trabaho si Mrs. Alvarez. Napansin ni Marvin na parang wala namang nagbago sa ginang. Unti-unti siyang nakahinga ng maluwag. Isang araw, nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap ang ginang. "Ma'am, gusto ko lang pong humingi ng tawad sa ginawa ko." Mahina niyang sabi. Matagal siyang tinitigan ni Mrs. Alvarez bago sumagot. Wag na wag mo nang uulitin yun." Malamig na sabi ng ginang. "Kung ayaw mong mawala ng trabaho." Mula noon, naging malamig na ang pakikitungo ng ginang sa kanya. Wala nang ngiti, wala nang bati. Parang hindi na siya nito kilala. Sa opisina naman ni Mrs. Alvarez, may isang empleyadang kilala ng lahat. Si Luisa, isang clerk na dalaga pa at likas na palabiro. Dahil may itsura at maganda rin ang pangangatawan ni Luisa, madalas siyang maging biro ng mga lalaki sa opisina. Pati na rin ng ilang mga manggagawa sa building na halos matakam na din sa kanya. Paminsan-minsan ay nakikipagbiruan din si Marvin sa kanya kapag nagkakasalubong sila. Isang gabi, sabay na nag-overtime sina Mrs. Alvarez at Luisa. Habang papalapit ang oras ng uwian ng ginang,
May nakapagsabi sa kanya na may isang construction worker pa raw sa building na hindi pa umuwi. At nang silipin niya mula sa glass wall ng opisina, nakita niyang si Marvin ang nandun. Nang mapansin ni Mrs. Alvarez na nasa hallway pa rin si Marvin, agad siyang kinabahan. Naalala niya ang nangyari ilang buwan na rin ang nakaraan. Ang biglaang paglapit ng binata na muntik na niyang di napigil at ang sampal na binigay niya rito. Baka may balak na naman. Bulong niya sa sarili, pero di niya namalayan ang pagkagat niya sa labi niya. Nagmadali siyang magligpit ng gamit at lumabas ng opisina. Plano niyang maghintay na lang sa lobby habang hinihintay ang asawa niyang susundo sa kanya. Habang naghihintay ng elevator, naisip niyang baka sumabay na naman si Marvin pababa. Kaya bigla siyang nagdesisyon na bumaba muna sa isang palapag gamit ang hagdan. Tahimik ang hallway sa ibabang palapag. Habang naglalakad siya, may narinig siyang mahina ngunit kakaibang kaluskos mula sa isang opisina. Pamilyar ang kwartong yon. Opisina iyon ng kaibigan niyang si Mrs. Cruz. Akala niya ay naroon pa ang kaibigan niya kaya naisip niyang dumungaw muna para magpaalam. Maingat niyang binuksan ang pinto. Ngunit ng mga sandaling yon, napatigil siya. Sa loob ng opisina, sa may sofa, nakita niya si Marvin at ang clerk na si Luisa. Nahuli niya ang dalawa na hindi magkandara pa at pawisan sa bawal na sandali. Doon niya nasilayan ng lahat kay Marvin. Mahusay ito at likas na may maipagmamalaki sa kama higit pa sa asawa niya. Halos mapaatras sa pagkabigla si Mrs. Alvarez. Hindi niya inaasahan ang nasaksihan. Pero may kung anong kakaibang damdamin ang dumapo sa pagkatao niya. Halo ng gulat, hiya at isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone, kaya nagulat siya. Tawag iyon ng kanyang asawa. Dahil nasa bag ang cellphone, hindi niya agad napatigil ang ringtone, kaya napilitan siyang tumakbo palayo sa hallway bago pa siya mapansin. Ngunit huli na. Narinig na ni Marvin ang tunog. Lumabas ito ng opisina upang tingnan kung sino ang naroon. At sa dulo ng hallway, nakita niya ang papalayong figura ni Mrs. Alvarez. Hindi niya alam kung nakita ba talaga ng ginang ang nangyari. Kinabukasan, halos hindi mapakali si Marvin. Akala niya ay matatanggal na siya sa trabaho anumang oras. Ngunit lumipas pa ang mga araw, wala namang nangyari. Lumipas ang isang linggo, wala pa ring reklamo. Hanggang sa lumipas ang isang buwan, tahimik pa rin si Mrs. Alvarez. Hindi malaman ni Marvin kung bakit. Mabait lang ba talaga ang ginang o may ibang dahilan ng pananahimik nito? Lumipas ang ilang linggo, malapit nang matapos ang renovation sa gusali. Kasabay nito ang Christmas party ng kumpanya na ginanap sa bagong roof deck ng building. Masaya ang lahat. May pagkain, musika at tawanan. Imbitado rin ang kontraktor at ilang manggagawa bilang pasasalamat sa kanilang ginawa sa gusali. Karamihan sa mga construction worker ay nahiya at hindi na pumunta pa. Pero si Marvin ay naroon at doon niya muling nakita si Mrs. Alvarez. Nakasuot ito ng eleganteng itim na gown. Simple ngunit napakaganda at nakakatakam sa paningin ng binata. Hindi niya mapigilang mapatingin. Paminsan-minsan ay nahuhuli rin niyang nakatingin ng ginang sa kanya, ngunit agad tong umiiwas ng tingin. Halos 11:00 ng gabi nang mapansin ni Marvin na naghahanda ng umuwi si Mrs. Alvarez. Sumama ito sa ilang kasamahan patungo sa elevator. Nagmadali rin si Marvin upang makahabol. Pagdating nila sa elevator, nagbiro pa ang mga kasamahan ng ginang. "Oh, may kasabay ka na palang pauwi eh," sabi ng isa. Napilitan si Mrs. Alvarez na ngumiti at pumasok na sila sa elevator. Ngunit dahil maraming sumakay, napaatras ang ginang hanggang sa lumapat ang likod niya kay Marvin. Sa gitna ng tawanan at ingay ng ibang tao, walang nakapansin sa mahina, ngunit malinaw na pagbanggit ng kanyang pangalan. "Marvin, okay lang, samahan mo ko." Bahagyang napalingon ng binata at napaisip. May kakaibang tingin ng ginang. Parang may nais itong hilingin sa binata.
Pagdating sa ground floor, tumungo si Mrs. Alvarez sa restroom sa lobby. Sandaling nag-isip si Marvin kung susunod ba siya o hindi. Pagkatapos nun, sumunod siya. Pagpasok niya sa loob, biglang hinila siya ng ginang sa loob ng isang cubicle at sinara ang pinto. Saglit silang nagkatinginan. Pareho silang parang hindi makapaniwala sa nangyayari. Para bang ang lahat ng pagpipigil sa mga nakaraang buwan ay biglang nabasag ng mga sandaling yun. Wala nang maraming salita. Tanging mabigat na hininga lang ang maririnig. Hanggang sa unti-unti, kinalas ng ginang ang suot nito sa harap ng binata. Napatulala ang binata. Para siyang nakakita ng modelo na napapanood niya lang sa TV. Sa puntong yun, agad na hinila siya ng ginang at tuluyang naglapat ang sabik nilang katawan sa isa't isa. Halos mawala ng malay ang ginang nang tuluyang makatikim ito ng bawal. At pagkaraan pa ng ilang minuto, pareho silang natauhan. Habang inaayos ang mga sarili, unang nagsalita si Mrs. Alvarez. Marvin, sana'y manatili na lang tong lihim. Tumango ang binata. Opo mama, makakaasa kayo. Walang makakaalam. Bago sila lumabas ng restroom, inabot ng ginang ang isang maliit na papel na pera sa kanya. Hindi ito tinanggap agad ni Marvin, ngunit pinilit ng babae. Para na lang sa alaala, sabi nito. Ngumiti ang ginang tsaka umalis. Hanggang ngayon may pamilya na si Marvin, ngunit ang perang iyon na 1,000 piso, hindi niya kailanman ginastos. Nakatago pa rin to sa kanyang lumang pitaka. Isang paalala ng isang gabing hindi niya kailanman makakalimutan. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Maraming salamat sa mga patuloy na nakikinig sa ating mga kwento.